Magandang gabi po sa aking mga kababayan sa mang sulok ng mundo. At ito na naman po ang inyong kabayan, si Joey kasi. Nais ko lamang pong magbahagi sa inyo ng kaalaman. Kung nakikita nyo po yung title ng ating vlog ngayon, it's all about activist. Yan yung usong-usong trabaho sa bansa nating Pilipinas, dekada nang nakakaraan. At pare-pareho na lang yung pagmumuka na nakikita natin sa ating mga telebisyon, sa ating social media, ng mga aktivista. Aktibo silang dumadami dahil aktibo din silang nagre-recruit ng kanilang kapwa-tao para magrebelde sa ating gobyerno. Pero alamin natin, ano nga ba talaga ang naitutulong ng mga aktivista na ito sa bansa nating Pilipinas? Para sa aking sariling opinyon lamang, wala naman talagang naitutulong yung mga aktivistang ito. Panggulo lang naman talaga sila sa kaunlaran ng bansa nating Pilipinas. Sila yung mga taong demanding. Kung tutuusin, sila yung taong dapat tawaging pasista. Sila yung diktador sa kahit sino mang mamumuno sa ating bansa. Kung ano yung gusto nilang mangyari, gusto nila agad-agad ibigay. Kasi nungalingan yung mga pinapalabas nila na ang ating pinuno ay pasista, mamamatay tao, pahirap sa mahihirap, tamad, kurap. Ganyan nila i-describe yung mga pinuno na ayaw nila at sumasagasa sa kanilang mga nakukulimbat na salapi galing sa mga pinapalabas nilang donasyon. Itong mga aktivista na ito, kung iisipin natin at huhukayin natin yung katotohanan, hayahay ang buhay ng mga yan. Yung kanilang mga recruits na ginagamit nila bilang armas nila na hindi naman nag-i-improve talaga yung kanilang buhay. Ginagamit nila yung kahirapan, ginagamit nila yung kawalan ng edukasyon, ginagamit nila yung mga himutok na mga ordinaryong manggagawa sa ating bansa, yung ating mga magsasaka, yung ating mga mangingisda, yung mga nagtitinda sa palengke, yung mga maliliit ang kabuhayan na ating mga kababayan. Yan ang pinupuntirya nila dahil madaling paikutin, madaling antigin, madaling i-indoctrate. Subukan kaya nilang mag-recruit nung talagang may mga talino na, unless lalatagan nila, papainan at sasabihin kung ano yung sikreto, kung bakit nananatiling aktivista ang mga aktivista dekada nang nakakaraan. For sure, marami kasing mga bank accounts yan. At nagpapatayo yan ng mga foundation kuno na ang layon ay tumulong sa kanilang kababayan na nahihirapan. Pero ang totoo, hindi naman sa totoong proceeds napupunta yung mga donasyon na pumapasok sa kanilang mga bank accounts. At ano bang naitutulong ng mga aktivista na ito sa bansa nating Pilipinas? Wala. Nga. Kasi yung kahit gaano kalaki o kaliit ang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, wala silang proper tax declaration para magkaroon sila ng obligasyon sa ating gobyerno. Imagine nyo, kabig lang ng kabig yung mga yan, at wala silang obligasyon na itinutulong sa ating gobyerno, pero sila pa yung kagagaling magkuda-kuda, sila pa yung kagagaling na mambatikos sa sino mang namumuno sa ating bansa. Sila pa yung maraming inventong kasinungalingan at kwento-kwento para lamang magalit ang sambayan ng Pilipino sa mga ayaw nilang namumuno, inuudyok nila yung taong bayan na sirain at magalit sa pinuno na gumagampan ng kanyang tungkulin. Itong mga aktivista na ito, sila na lamang yung nakikita natin lagi na bida-bida sa ating mga telebisyon, sa social media, at internationally, may malaki din silang influence. May mga connections din sila.
Ito, bakit ba hindi nag-i-improve at gusto nilang manatili na maging aktivista? Hindi kasi totoo na ang pakay nila ay ipaglaban yung karapatan ng mga maliliit nilang kababayan. Sila, ginagamit nila bilang strong weapon yung maliliit nating kababayan para lamang umantig ng damdamin ng ibang tao. Para lamang makahingi ng donasyon. Pero kung totoo na yung pakay nila ay makatulong at iangat ang estado ng kanilang kapwa-tao, sa ganyang katatalino nila, na halos alam nila yung lahat ng kalakaran sa ating gobyerno, kagagaling nilang magsalita, kagagaling nilang magkomento, alam nila yung kahinaan ng bawat pinuno sa anumang ahensya ng ating gobyerno. Bakit hindi nila kayo turuan, kayo mga recruits? Hindi nila ilapit yung kalagayan ninyo sa mga designated agencies. Kagaya nitong mga out of school youth, ginagamit nila na wala kunong pang tuition, wala kunong magagamit para mag-enroll sa paaralan. Marami tayong mga public schools. Kung alam nyo palang ganyan yung kalagayan ng mga recruits ninyo, ang tatalino ninyo, halos lahat ng kaalaman alam na ninyo, bakit hindi ninyo sila ilapit sa mga designated agencies at i-recommend na ito, gusto niyang mag-aral, baka mapagbigyan ninyo. Di may pakinabang kayong mga aktivista. Etong mga walang hanap buhay, alam nyo na yung kalagayan na walang hanap buhay. Sabi nyo, kahit isang tuka, ni-recruit ninyo, pinag-ngaw-ngaw ninyo dyan sa mga kalsada. Ginagamit nyo yung kanilang kahinaan at kamangmangan. Kung ilapit nyo ba sa mga government agencies na potential na pwedeng magbigay sa kanila ng hanap buhay, di nakatulong kayo. Yung mga nakukulimbat ninyong mga donations, kung ginamit nyo ba na magkaroon ng livelihood, gamitin nyo yung mga nire-recruit ninyo na sila ay maging productive, di nakatulong kayo. Kaya naaadik itong mga veteranong aktivista kasi wala silang obligasyon sa ating gobyerno. Kabig lang sila ng kabig ng mga donasyon na pumapasok sa kanilang mga bank accounts. Yan ang katotohanan. At bakit ba parang kabuti na dumadami yung mga activist groups, paiba-ibang mga asosasyon, paiba-iba yung mga nire-represent nila. Pati yung mga guro natin, meron ng mga grupo, yung mga ngisda, magsasaka, yung mga ordinaryong manggagawa. Ginagamit nila yon kasi yung mga heads ang kanilang ini-indoctrate, nire-recruit. Nilalatag nila yung mga benefits na nakukuha nila sa pagiging aktivista nila, yung kabilis na kumita ng pera, nagkakaroon ng pondo, hayahay yung magiging buhay nila, habang itong maliliit na nire-recruit nila, nananatiling maliit, mahirap. Paano? Gunggong din kasi. Hindi nila inaanalisa yung katotohanan. Kalkalin nyo yung buhay ng mga aktivistang ito. Yung kanilang mga anak, nag-aaral sa labas ng Pilipinas. Meron silang mga properties. May mga businesses. Galing sa mga donations na ginagamit yung maliliit nating kababayan. Yung kahirapan ng maliliit nating kababayan. Gunggong pa rin kayo hanggang ngayon. Hindi nyo na-analyze yung ganyang katotohanan. Kaya hindi sila umaalis sa pagiging activist. Dahil wala silang obligasyon. In other words, wala silang pakinabang sa bansa nating Pilipinas. Bakit natin sila bibigyan ng karapatan na kumundi na? Kahit sino mang namumuno sa ating gobyerno. Kung sila mismo sa sarili nila wala silang pakinabang. Ginagamit lang nila yung inyong kahinaan. Yung kalagayan ninyo. Pero kung totoong concern na concern sila sa inyong kalagayan, concern na concern silang maiangat ang inyong estado, bakit hindi nila kayo kayang i-recommend sa mga government agencies? Kagaya nitong sinasabi nyo, yung mga kabataan na out of school youth, pinapalabas ninyo, mahirap, walang pang-enroll. Marami tayong public schools. Mahirap, wala silang pantusto sa kanilang pag-aaral. Anong ginagawa ng mga aktivistang gunggong na ito na kay tatalino? Alam na alam nila yung kalakaran sa gobyerno. Alam na alam nila na nagmamalfunction kuno yung mga government officials. Alam na alam nila yung mga justice
law system ng ating bansa, kaya nga sila kuda ng kuda kuno. Pero hindi nila kayo mailapit sa proper government agencies na maihingi ng tulong para mabigyan kayo ng pagkakataon na mag-aral. Itong mga magulang na walang hanap buhay, isang kahig, isang tuka kung tawagin nila. Mahirap, hindi na subukang pumasok sa paaralan. Hindi na subukang magtrabaho sa steady na hanap buhay. O alam nila yung kalagayan nyo, itong mga aktivistang gunggong na ito. Pero bakit hindi nila kayang samahan para ilapit sa mga government agencies, mapakiusapan yung mga heads dyan, baka mabigyan kayo ng trabaho. Ayaw nila. Paano? Hindi naman yun kasi ang purpose nila, tulungan kayo. Ginagamit lang na sila daw ay magiging boses ninyo. Pero ang totoo, kayo ang ginagamit nila para sa kanilang paghahanap buhay. Para maging hayahay yung kanilang pamilya. Para mapag-aral nila yung kanilang mga anak sa exclusive schools sa labas ng Pilipinas. Para magkaroon sila ng mga businesses and properties. Mga gunggong kayo. Maitawid nyo lang yung isang araw na pagkagutom ninyo, okay na sa inyo. Mga tamad din kasi kayo eh. Ganyan kayo dapat i-describe. Kayong mga aktivista ang pasista. Bakit kanyo? Kayo yung kagagaling mag-demand. Kayo yung kagagaling magdikta sa ating gobyerno. Kayo yung kagagaling mag-insist sa mga nire-recruit ninyo ng dapat nilang sabihin at i-acting sa mga media na nagko-cover sa inyo. Sa mga media na nagpapagamit sa inyo dahil meron din silang kickback sa mga donasyon na nakukulimbat ninyo. Mga gunggong kayo. Yan ang katotohanan. Kung bakit itong mga aktivista, dekada na walang improvement. Gusto nilang manatili kung nasaan sila. Paano? Ang laki-laki kasi nang pumapasok sa kanilang mga bank accounts. Hayahay sila, ngak-ngak lang ng ngak-ngak, dak-dak lang ng dak-dak. Pero kung tutuusin, ang isinasabak nila sa gyera, nililikha nila yung maliliit na nire-recruit nila. Binibigyan ng barya-barya, binibigyan ng pangmeryenda. O, pagkatapos, kung nagkasakit, magre-recruit na naman ng iba. Kayo, basura na kayo. Na-analyze nyo ba yan, mga kababayan ng gunggong? Dekada ng gunggong? Hindi kami naniniwala na may malaking papel ang mga aktivista na nakakatulong sa kanilang kapwa. Mas lalong nagpapahirap sila sa kapwa nila tao. Dahil ginagamit na nga nila na armas para makakulimbat ng malaking halaga, sila pa yung hindi na namamalayan, na nalilipasan na sila ng panahon. Wala nang nagiging improvement yung kanilang buhay. Kaya sila nanatiling mahirap, isang kahig, isang tuka pa rin. Kasi yan, poor choices in life. Oh, ito naman mga may pinag-aralan na bumuo din ng mga grupo, magrebelde laban sa gobyerno. For sure, ito nilatagan lang nila ng mga benefits na nakukuha dyan sa mga activism activities na yan. Kung gaano kabilis magkaroon ng pera, ginagamit yung mga foundation na tinayo kuno nila na ang layunin ay makatulong sa mahihirap. Kung yung mga pondo na nakukulimbat ninyo, nadideclare yung tax na dapat bigyan na kayo ng tax, mga gunggong kayo. Dahil naniniwala kami na madami yung mga pumapasok sa mga bank accounts ninyo, pinalalabas ninyong donasyon para wala kayong obligasyon sa gobyerno. Dapat ginagamit nyo yan na mag-start ng livelihood business para yung mga nire-recruit ninyo na sabi nyo kaawa-awa mabigyan nyo ng hanap buhay, mga gunggong kayo. Oh, yan ang katotohanan eh. Kung bakit sila addicted at parang nanganganak ang activism sa bansa nating Pilipinas. Itong mga head na ito na naglalay sa inyong lahat, mga kababayan ko, sana magising kayo. Kung hindi pa, pwedeng iuntog nyo yung ulo ninyo. Kayo, kumpletong bahagi ng inyong katawan, pero yan yung gusto ninyong hanap buhay. Ginagamit kayo ng mga gunggong na yan. O, ano bang na-prove nila? Napaangat ba nila yung estado na inyong kabuhayan?
Ha? Nagkaroon ba kayo ng magandang kinabukasan? Yung ibang mga nasa kabundukan na ngayon, hindi nyo namamalayan, tumatanda na kayo. Wala kayong achievements. Maliban na lang kung talagang balimbing at loyal kayo dyan sa mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dyan. Boss-boss ninyo dyan. Binubusabos na kayo. Binubusabos na ang bayan. Oh, dyan lang kayo magkakaroon ng opportunity na maging hayahay yung inyong buhay. Pero kung binasura na kayo ng mga aktivista na yan at nakahanap sila ng mas potential sa inyo, nga kayo, saka kayo magyaw-yaw-yaw-yaw na magiging witness kayo laban sa kanila. Ang dami nang nasayang na panahon sa buhay ninyo. Sa mga artista naman ako, sa mga celebrity tayo, dakdak ng dakdak, pinangungunahan yung mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno ni Pangulong Duterte. Naging public figure lang sila, ginagamit yung kanilang kasikatan para hikayatin yung kanilang mga fans na sumunod sa kanilang mga utos, sa kanilang mga sinisigaw, parang hinipnotize. Ito hindi mga nakakatulong ito para sa kapayapaan ng ating bansa at sa kaunlaran. Mga spoiled brat itong mga artistang ito. Kala mo kagagaling nilang magsalita na sila ay concern sa maliliit na manggagawa. Lalo na itong mga, yung nagdaan na hindi nabigyan ng prangkisa yung Kupal Media Network. Ang dami nilang makabagbag damdamin ng mga banat-banat. Ginagamit yung maliliit na employee. Sila daw yung maapektuhan. Concern, di ba? Kabulblom lang ng COVID-19, gusto nila may bakuna agad. Habang yung mga progressive countries, ini-improve nila na maging maayos yung pagre-release ng mga vaccine. Kasi itong mga gunggong na artista na ito, gusto nila agad-agad, nandyan na yung bakuna. Nagra-rush. Nakita nyo ba yung smooth na paggalaw ni President Duterte? Nirarush ninyo siya pero ginamit niya yung kanyang utak. Pulido. Free shipping na. Free pa yung mga vaccine. Tapos itong mga gunggong na artista, nakagagaling magkuda-kuda, concern ko yung slot nila, pwede naman nilang ipakiusap na ibigay sa mga maliliit na manggagawa na concern ko sila. Kahit na yung sa mga security guard lang, nung Kupal Media Network na kanilang pinaglalaban dati. Sila pa yung unang-unang pipila doon at magpapaturok ng bakuna. Kakapal, di ba? Nasaan na yung pagiging makatao nila? Nasaan na yung pagiging concern nila sa maliliit? Wala na. Kasi gustong-gusto lang nilang i-insist na magkaroon ng bakuna agad dahil sa pansarili nilang interes. Hindi naman talaga para sa maliliit nilang kababayan. In fact, kahit na dumating yung mahal na bakuna, kayang-kaya nilang bilhin yan kung tutuusin. Kaya mas maganda na nakita sana namin na tunay yung concern ninyo kung yung slot ninyo, ibinigay ninyo dun sa maliliit na kinakakaawaan ninyo. Ngayon, parang nilulok ninyo yung tae na nilabas ng bunganga ninyo. Yung pang-pressure ninyo sa gobyerno imbis na tumulong kayo. Nakita nyo kung gaano kayo naging makasarili? Sana yung bakuna na itinurok sa inyo, lalo na yung artistang double O, parehong Ogi, sana ikalusog yan ng inyong konsensya. Masarap ba yung pakiramdam na mas una pa kayong naturukan kaysa sa mga frontliners na buwis buhay, simula-simula na nag-bloom yung COVID-19, nakataya yung buhay nila? Yung mga Pilipino na maliliit, pag-alagala dyan sa lansangan, na incapable na makipag-connect sa government. Sana tinulungan nyo munang baka yung slot ko, ibigay ko muna sa kanya, kawawa naman. Di wow, masayang-masaya pa kami, kaysa yung ganyan, kagagaling yung magkuda-kuda, yaw dati. Galit kayo sa China, pero ginusto nyo magpaturok ng vaccine na galing sa China. Galit kayo sa Pangulong Duterte, pero yung effort niya, kaya nagkaroon ng bakuna sa Pilipinas, kayo nangunguna. Kapal, di ba? Masaya kayo sa ganon? Nakakaloka.
Ewan ko kung bakit ikinasasaya ninyo na sirain yung nagdodoble effort na matandang Pangulo. Ginawa niya yung lahat according to his oath of duty. Kaso, kayo lang kasi yung nagja-jump kaagad sa conclusion, gusto nyo magic yung lahat ng hakbang na gawin ng gobyerno. Instantly nandyan. Isusubo na lang sa inyo. At gusto nyo siya pang lumunok, siya pang ngumuya. Binababoy nyo yung magandang adhikain ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Sinisira nyo internationally. Pressure ninyo. Kaya nga hindi nag-work out yung mga relationship ninyo kasi ganyan yung mga pag-uugali nyo. Ugaling spoiled brat. Ugaling aggressive. Gusto nyo agad-agad nandyan. Hindi nyo iniisip yung mga long term na magiging epekto. Kagugunggong talaga ng mga taong ito. Okay na sana eh. Kayo, dekada ng hayahay. Mga ordinaryong Pilipino, kayang nagtitiis. Ilang beses nag-lockdown, MCGQ, ECQ, kung ano pang QQ dyan. Nakita nyo ba? Na ganyan sila kagunggong sa inyo. Sila nagtiis, nag-stretch ng budget. Pero kayo na may mga kaya sa buhay, kayo pa yung mayayaw-yaw. Nakakahiya kayo. Masakit sa loob isipin na kayong hinahangaan ng Pilipino, kayo pa yung nag-uudyok para magkaroon ng rebelyon. Destabilisasyon ng ating gobyerno. Kasiraan ng bansa natin yung ginagawa ninyo. Hindi kayo nakakatulong. Ngayon, kayo yung number 1 na nakikinabang sa lahat ng magagandang proyekto na hangarin ng ating gobyerno para mapaunlad yung ating bansa. Gusto nyo ilagay lang lahat sa ayuda yung pondo ng ating gobyerno. Balikan ko yung mga aktivista. Gusto nila agad-agad. Iniisip nila na diktador yung ating Pangulo. Pero kung tutuusin, dekada na silang diktador. Kung anong gusto nilang i-demand sa gobyerno, gusto nila agad-agad nandyan. Kayo ang pasista, mga gunggong kayo. Kayo yung walang naitutulong, kayo pa yung demand ng demand. O kung binigyan kayo ng ayuda, naging normal na yung ating kalakaran sa Pilipinas. Okay na ulit maghanap buhay. Pagkatapos nyong lamunin yung mga ayuda, pagkatapos nyong i-ebak, bukas gutom ulit, ayuda ulit. Palagay nyo sa Pilipinas mayaman? Palagay nyo sa Pilipino. Akala nyo kayo lang ang tao sa Pilipinas. Akala nyo kayo lang yung dapat fokusan ng ating gobyerno. Kagagaling nyo mag-demand. Kayo yung corrupt kasi gusto nyo sa inyo lang yung pondo. Paano yung mga infrastructure na pwedeng maging long-term help para kumita at magkaroon ng matatag na pondo yung bansa natin? Ayaw nyo, dami nyong pangungonsensya. Inuuna yan. Eh kung nagpapabaya na ba yung gobyerno, saka kayo magyaw-yaw. Nasusuportahan pa yung kapwa nating Pilipino na walang kakayahan. Nabigyan ng pagkain yung kanilang pamilya. May mga kapwa tayo Pilipino na gumagawa ng effort para yung nakikita nilang nangangailangan, sila na magkusa magbigay. Matalino ang Pilipino, hindi nyo kailangan udyo-udyokin. Kayo ang pasista, mga aktivista. Makinig kayo. Renato Reyes, Sara Ilago, Rosas, KMU, Anak Bayan, Anak Pawis, ACT-Teachers, lahat ng mga aktivistang grupo. Nilalabas ko yung sama ng loob ko. Dahil dekada na kayo nandyan sa trabahong ginagawa ninyo. Udyukin ang Pilipino na magalit sa gobyerno. Udyukin na magalit sa kahit kani-kaninong mga namumuno sa ating bayan. Pero kayo, ano na ba ang nagawa ninyo at naiambag ninyo para sa kapwa ninyo? Para sa mga pinaglalaban ninyo? Kahit nasamahan nyo lang sa mga government agencies para i-recommend sila magkaroon ng hanap buhay.
makapasok sa school, matuto ng livelihood projects, handicrafts, para maging productive. Kayo, yung mga donasyon na pumapasok, magbayad kayo ng tax. Yun dapat yung ini-insist naming mga Pilipino eh. Mga humihingi ng mga donasyon na yan, magkaroon na sana ng batas, na magkaroon ng tax. Gunggong kayo, nagtatago kayo sa ganyang korupsyon ninyo. Kayo ang korap, hindi ang gobyerno. Bato-bato sa langit kung tatamahan kayo, wala akong pakialam. Ako, may freedom of speech ako. At yan yung obserbasyon ko. Sana magising ng maraming Pilipino, realize nila yung mga aktivistang ito kaya naa-addict dahil malaki yung pumapasok sa kanilang mga bank accounts. Hindi kami gunggong. Hindi kami bobo. Kaya naming mag-analyze. Sa sobrang tatalino ninyo, ni isang buhay ng mga recruit ninyo, wala kayong na-improve. Pero yung buhay nyo, mga leader na mga aktivista, improve na improve. Tandaan nyo yan. Lahat ng kasamaan may hangganan.